Soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 16 to 30, second half. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi yun negative, it's a warning para magkaroon din ka ng idea, awareness, action, decision, action, change, tsaka pwedeng maiwasan at iba pa. Scorpio, second half ng April. Okay. Grasshopper. Situation in balance that require careful handling. Pwedeng ito isa pera, sa mga ininom, kinakain, physically, emotionally, ganyan, spiritually, ganyan, ingat kayo. And then also, yung, mas damihan mo yung pagkain ng gulay. Ano ba yun, anak? Sakit. Naglalaro kasi mga anak ko sa balikat ko. Sakit. Yan. Basta lahat balance, no? Mga gastos-gastos, ganyan. Or maging patient ka rin, ganyan. Balance and control. Kumbaga nahan doon sa point na yun, ano? Balance and control. Sa lahat, as in lahat. Someone is behaving stupidly, kung sino man ito, pwedeng ikaw ito, pwedeng someone who's connected sa'yo. Kaya handito rin si Grasshopper, kaya sinasabi niya control and balance, ang sinasabi. And syempre may tao na matigas ang ulo, hindi nakikinig, unwilling to change siya, kumbaga yung pwedeng handun yung point na yung sasabihin niya, paninindigan niya kahit alam niya na mali na handun sa point. Kaya ikaw na lang din magpasensya, ikaw na lang maging balanse at mag-control sa sitwasyon mo. Yan, wag na lang maging patulera. Okay? Kumbaga nahandun din yung point, kung nangyari na yon, siguro mas mahabaan mo pa yung pasensya mo kasi may mga time na pwedeng maulit siyang muli sa iba sa inyo. Love star, financial pinch. Ibig sabihin is may mga opportunity na darating sa iyo, Scorpio, no? Kaya you need to grab it. Kumbaga depende lang kasi ito kung aaksyonan mo siya. Pwede din kasi siya sa mga idea. Maliwa, you have an idea to pursue and then pwedeng yung magiging love star mo, no? Kung ano man yan. O kaya may mga blessing na darating sa buhay mo na pwede may ipapadala sa universe, kung ano mang blessing yan, no? Maliit man o malaki yan, pwedeng nahado sa point, ipapadala ng universe, ni Lord, and then makukuha mo yon, mapipinch mo yan, pwedeng nahando sa point na yan. Meron tayong April. April ko also is a changes, no? Hando yung point. Ibig sabihin, when it comes sa Grasshopper, is it's time to change in some aspect of your life. Pwedeng when it comes to your money, or when it comes sa mga Turkey situation at saka kay Mul, no? Na doon sa point na yon. And kung sa'yo naman dito is with the Grasshopper, syempre, handun din yung point of changes of mga physical mo. Iniinom, kinakain, mga ganyan, ano? And pagbabago kasi yan. Handun din yung point na kasi April, baka may kakilala ka na April is may birthday. Pwede na doon sa point na yon. O sa iba naman sa inyo is may mga pupuntahan kayo, vacation, malayo o malapit yan. O kaya nasa place ka na may sakura. Ganyan, pwede na doon sa point. Yung iba ganun ha. O kaya malapit ka sa sakura. Ganyan. O kaya naman, lalo kung mga nasa malapit, may mga sakura place dyan, baka nahandun yung point na may mga pupuntahan kayo na may sakura, pwede na doon sa point na yun. No? Yan. Iba dito is sa travel, malayo o malapit, pwede na doon sa point na iyon. Or thinking, or may mga mapag-uusapan na sitwasyon. Okay. And Caterpillar, things will not always be this way, a change is coming. Magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Tulad na sabi mo kanina, may mga pagbabago. Andito rin kasi si Flower. Also, Caterpillar kasi, di ba, magiging paru-paro na siya. Ibig sabihin is, meron kang sitwasyon na
na maaring hinihinog, hinihinog eh, no? Pwedeng nahandun sa point na yon o kaya nahandun yung point na lalaya ka sa isang bagay, isang sitwasyon mo sa buhay. Pwedeng aalis ka doon, pwedeng di-distance ka doon, pwedeng lalayo ka doon, or handun yung point of magiging ilalaya mo yung sarili mo kung saan aspeto ng buhay mo. Halimbawa, tinatamad ka o kaya mga torque situation sa kasumol, di ba? Yung mga matitigas sa ulo o mga taong ganon, di ba? Kung saan aspeto naman, kasi handito si pagbabago again. And triumph over troubles, obstacle. Ano yung point na when it comes to eagle kasi, di ba si eagle kasi is matalas kahit maliit lang yung mata niya, ang talas niya, alam niya kung ano yung target niya. No, pagdating kay handito rin si lobster. Yan, may liba ka sa lobster, baka makakita kayo ng mga paru-paro o yung mga bahay ng paru-paro, yung mga ganun, parang nakauud pa lang sila o kaya may mga ibon kayo or agila. Yun ang nakikita ko sa'yo dito, and know your target. Kumbaga, kasi andito rin si lobster, ano? Kumbaga is, mas maging matalino ka, kumbaga, na dun sa point na iyo. May mga bagay ka talaga na kailangan mo baguhin. Nakikita ko, magkakaroon na pagbabago sa'yo kasi andito ka na, oh. Lalaya ka na, oh. Isa freedom, di ba? May pag gano'n siya. May paglaya sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Ay, ba't ko nakuha ko dyan pala yun? May paglipad. Ay, with the vine. Seek out information that will help you. Ando yung point na maaring sa iba sa inyo is by this second half, or pwede ngayon, ando yung point na meron kayong mga nire-research, may mga inaalam, may mga sinisiyasat ng mga bagay-bagay na sitwasyon. Or maybe, kasi we have the eagle, tsaka ito, kailangan mo talagang pag-isipang maigi, no? Before mo kang mag-action, mag-desisyon, mag-move. Any situation, pwede sa salita, basta ang mga ganyan sitwasyon mo, pag-isipan mo siyang maigi. It comes to eagle, no? And then, yung point na pag-aralan, isa rin yun, pag-aralang maigi, pag-isipan, pag-aralan, alamin, siya sa atin maigi, na maaring iyon yung makakatulong sa iyo. Or may mga ganito kang sitwasyon na gagawin by this second half, pwedeng nandun sa point na yon. Wag naman sana yung paggastos, ano? Yan, wag naman sana. Baka nandun yung point na court ka ng court, tas gastos ng gastos. Ay, may pupo. Wag naman sana doon sa point na yon. Buti na lang, hindi ko na ano. Okay. And spiritual love. Okay, when it comes to a lily, also this is you, sa iba sa inyo, nando yung point na you need to be understanding, no? Nando yung point na you need to be understanding, you need to be peace, kumbaga, nando yung point na pag-isipan mo talagang maigi. Be more on matured, no? Nandun sa point na iyon. And then also, kasi meron din tayong turkey tsaka mole, maaaring magkakaroon mga hindi pagkakaunawaan connected sa mga taong malapit sa iyo. Pwede ka mag-anak mo or kapamilya mo na doon, no? Kaya medyo ingat na lang din sa iba sa inyo, no? Control and balance situation ang kailangan. Ang nakita ko dito, mas maging patient ka lang talaga. Pwede rin siya sa karelasyon mo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. No? And love, deep affection, and caring. Hindi nga ako nagkamali. Okay, pwedeng may tao na magbibigay sa'yo ng pagmamahal or you giving your love dito sa tao na to. Pwede rin na may tao na napaka very caring niya sa'yo or you care the person. Pwedeng nandun sa point na yon. Ako nakikita dito, no? Yun. Dito sa sitwasyon mo, kung titingnan ko siya, ibig sabihin may tao na nagmamatsyag sa'yo, no? Kasi andito si Vine. Or ikaw yung nagmamatsyag. May taong may pagmamatsyag eh. Pero I think alam mo siya dito sa sitwasyon. Alam mo to. Yun ang nakikita ko dito. Yung magkakaroon ng love, deep affection, and caring with someone or ikaw ito sa kanya. Ay, sabi ko na nga ba? O diba? We have the pineapple reconciliation. Magkakaroon ng mga reconciliation or kahit mag-uusap lang yan, no? Nado sa point na iyon. Also, with the pineapple din kasi is may mga tao na nakatingin sa'yo or may tao, tulad na sabi ko, nagmamatsyag o may tao, marami man sila o kaunti or iisa lang sila nandun sa point na iyon. Magkakaroon ng mga ano, no?
or you need to think very carefully sa mga bagay-bagay, ano, kung ano mga dapat na baguhin, no, sa point na ito. Basta mag-trust ka lang din sa intuition mo when it comes of pineapple din kasi ito eh. Yun na nakikita ko dito. Mahilig kayo sa pineapple. Be understanding, ano, more on matured. Tingnan natin. Energy ni Scorpio. Okay, when it comes sa yung energy, pagdating sa yung energy is may mga situation na pwedeng hindi ka makapag-desisyon, pwedeng malilito ka, pwedeng nahandoon yung point sa iba sa inyo ng self-doubt, o kaya is may mga sitwasyon na mahata ka ng nakaraan. O may mga mapag-iisipan ka sa mga sitwasyon mo, sa mga naganap o nangyari. Matagal na yan o nung nakaraan lang o nung isang linggo lang o nung isang araw lang. Pwedeng nahandun sa point na yon, no? Or may mga pag-iisipan ka. Sa iba naman sa inyo is may mga when it comes to your energy, hindi ko lang alam why, pero ang nakikita ko kasi dito is mas sana hindi manakit yung mga buto-buto mo, kalamnan mo, kasukasuan mo, paa mo, o kaya yung mga, kung ano man yan. There's a pain kasi sa iba sa inyo, pwedeng nandun sa point na yun. Or any pain, pwedeng halimbawa may nakakausap ka, may nakareceive ka na information, basta there's a pain situation, pwedeng nandun sa point na iyon. Yan. But still, nandun ka sa point kasi na mas, kahit na nagiging ganon yung energy mo, you try to make it balance your situation na nandun ka sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Sa iba naman sa inyo is meron kang mga ile-let go. Parang you thinking about let go something or may mga ikakat ka. Parang may iniisip ka na, can I cut it? Tama ba? Ganyan-ganyan. Parang na may mga pag-iisip ako na nakikita sa iyo. Or pwede rin na nag-iisip ka na gusto mo kausapin to, ganyan. O kaya gusto mong ikat to, pero hindi mo magawa-gawa. Pero pwedeng nandun sa point na yun. Yung mga self-doubt niya. Okay, anong parating? Kay Scorpio. Uy. Parating? Thank you. Okay. Ala, may 3 of Swords ka. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo is, ang nakikita ko sa iyo dito is may kakagulat, ikakashock o ikabibigla ka na sitwasyon. Sa isang lalaki? Pero may babae no? Well, babae man siya o lalaki, or kung ano man sitwasyon yan, no? Nandun sa person. Iba dito, di sa problem. Yun na nakikita ko to. Dito. And sa iba naman sa inyo is, kumbaga may mga unexpected, a blow of emotion happen into your life. Pwede magkakaroon ka ng mga pain, disappointment, intense sa iba away to, malaki o maliit yan, kalungkutan, o kaya mga feeling hopeless in some aspect of your life, pwedeng mga depression, pwede rin na magkakaroon ng mga rejection or separation, pag-iwas, pwedeng nandun sa point na yon, or mga unhappiness situation o hindi pagkakaintindihan. No? And also, ang parating din sa iyo is magkakaroon ka ng mga pag-isolate sa buhay. Pwede may mga bagay ka na iisipin or talang nandun yung pag-isolate mo, nandun sa point na yun, kung ano man yan. And someone's ignoring you, or ini-ignore mo, or ini-ignore ka niya, or may mga ano ba to? Pagbablock, no? Yan ang nakita ko. Either, any situation, either binlock mo siya, binlock ka niya, or blackmail ka niya, pwedeng nahado sa
bina-blackmail. Kaya pwede na doon sa point na yun, ano, kuhanin mo na lang. Ang nakikita ko rin sa'yo dito is, ang parating din sa iba sa inyo, may tao kasi dito na ano, lalaki. Well, lalaki man siya o babae, kasi nga dito rin si babae. May mga sitwasyon kasi na ano na mapi-feeling drain ka raw. Hindi ko alam in what way, but you feel drained, you feeling burnout, or magkakaroon ka ng mga exhaustion situation. Medyo, medyo sana maiwasan ito, no, sa nakita ko dito sa'yo. Sana maiwasan siya. There's a deep wound or there's a battle situation happen into your life. So, iba naman sa inyo is, anak, gagi. Ang ano yan, natisira yung card natin. Sa iba naman sa inyo, may tao kasi na magsisinungaling. There's a person na magiging liar, dishonest, manipulative, magkakaroon ng mga panglilinglang, pandraya, ganyan. Sana, basta ingat na lang kayo, medyo habaan mo na lang yung pasensya mo. Sa mga reading ko sa'yo, parang ganito, sunod-sunod na nagiging ganito yung reading ko sa iyo, ha? Kung kanino man siya, ingat na lang din kayo. Siguro, mas more maging patient talaga ang nakikita ko. Or wag ka na lang din makisabusaw sa mga ganitong sitwasyon, if ever, no? Yan. Tingnan natin. May nagmamatsyag din, ha. Hindi ko alam kung ikaw or someone. Tulad ng sabi ko kanina, di ba, sa unang card. Dapat iwasan ni Scorpio. Okay. Dapat iwasan. Dapat mong iwasan 5, kala ko ano to, pentacle. Okay, dapat mong iwasan, syempre, yung not to find peace. Yun ang sinasabi. Umiwas ka sa mga taong bully or being bully. Iwas ka na lang din sa mga taong manipulative. Iwasan mo yung, syempre, yung magkaroon ng mga pagpapaliban sa buhay. Iwasan mo rin na hindi ka magkaroon ng mga paghihigpit in some aspect of your life. Pwede siya sa pera, pwede sa health issue, ganyan. Kung kailangan may mga dapat iwasan na. Yan, kung kailangan mo na talaga na mag-exercise ka, mag-walk ka. Any activity that you want na pwedeng makatulong sa'yo para mas maging energetic ka, no? Sa iba sa inyo. And then, siyempre, iwasan mo rin yung mga situation na ikaka-hardship mo, ikakalungkot mo. Yan, iwas ka na lang din doon, o yung mga tao na makakausap mo, iwas ka na lang din kung alam mo naman na ano, na magiging negative yung vibes, 'di ba? Tsaka wag pa bigla-bigla. Iwasan mo maging pabigla-bigla, no? Make a plan, basta wag ka lang pabigla-bigla kasi pwede yun maging messy or pwedeng mag-mess ka dun sa sitwasyon. Sa nakikita ko sa dito. Yun. Tandaan nyo palagi, ano ba ito? If the emotions is high, if the emotion is high, mas magiging worse yun, di ba? Kaya, unahin nyo yung intelligence nyo, ha? Kaysa sa emotions. Yan, pag-isipan nyo maigi munang mas isipan nyo munang maigi ang lahat. And make a plan. Yun ang sinasabi dito. Siyempre, may mga bagay na nito, accept na rin, ano, yung situation. And be organized din. Tingnan pa rin natin yung pera mo. Paghihigpit is needed. Love. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love na ito ni Scorpio. Energy reading tayo. May lovers, oh. Iba dito, ano to eh. Malapit sa puso. Pwede mga magulang, kapatid, ganyan. Kung single ka, okay, kung single ka, Scorpio, ang nakikita ko sa'yo dito, may vice versa tayo. Yung iba dito is, may tao na
Either tahimik siya or may secret siyang nararamdaman sa'yo or maybe this is you. Pwedeng nandun sa point na yun, no? So, iba sa inyo is kakilala mo na siya. Pwede may dati kang kakilala na maaaring magkakaroon uli kayo ng connection, pwedeng nandun sa point na iyon. Pwede nagkausap na kayo, magkakaroon ulit kayo ng connection. O pwedeng nakakausap mo na siya. Yun na nakita ko. Kung nakakausap mo na siya, ingat na lang kasi may something. Parang meron siyang lihim eh. Hindi ko alam why. Or maybe this is you, no? Yun. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, kasi nagkaroon ng secret when it comes disconnection. Pwedeng nandun sa point na either ikaw yung dapat susuportahan niya, yung ba sinusuportahan niya. Nung nagkaroon kasi na pag-move on, pero mas naging patient ka kasi, yung naging giver ka sa tao na to, binigay mo yung lahat ng gusto mo. Binigay mo talaga yung gusto niya, yung hiling niya, yung unawa niya. Yan, naging ganun ka, no? Pero wala talaga, hindi talaga kayo kasi nagkaroon na ng frustration in life. Pero ang nakikita ko kasi dito is gusto pa rin niya na magkaroon ng recovery when it comes in this connection. Or maybe this is you. Kung kayo is may third party, nagiging hot and cold, yung connection, ganun din naman sa mga nagkahiwalay, hot and cold connection. Ganun din sa may mga third party, hot and cold connection, but still you try to make it balance this connection. Kung titingnan ko siya dito, matagal na to na meron na something, no? Kumbaga, pwede kasi na matagal na ito na gano'n na talaga na babaero o lalakero siya. Kumbaga, hindi niya talaga kaya na baguhin. Baguhin man niya is hindi pa rin niya magawa. No, nandun pa rin siya, nagpo-force pa rin siya sa mga ganong sitwasyon. Or ikaw ito, ha? Pero nasa inyo naman siguro yan kung kung talagang gusto mo siya, itong connection na ito. Kung wala naman kayong third party relationship, is you value this person, you feel peace, there's a happiness, ako nakikita sa'yo, andun naman din yung point na nagiging more on patient ka sa kanya, and also baka rin siya dito, you value this person. Yun nga lang, may mga darating daw na sitwasyon na magkakaroon ng pagbabago when it comes in this connection. Yun ang sabi dito. You give your full support pagdating sa tao na to or siya ito sa'yo, no? Pero magkakaroon daw ng mga frustration or magkakaroon ng pagbabago pagdating sa connection. Yun ang sabi. Siguro mas habaan mo yung pasensya mo and then kung kailangan mag-usap, be open, mga ganun. Baka may mga pagdaanan lang kayo ng mga frustration in life. O kalungkutan. May pagdadaanan daw kayo. Money ni Scorpio. Money ni Scorpio. Okay, pagdating sa iyong money. Okay, pagdating sa money mo, Scorpio, have the 9-9, no? Pagdating sa money mo, siguro mas maganda na mas maging aware ka this time pagdating sa money mo, no? Maaring iba kasi sa inyo is kung may mga yes, nagpupursige ka naman, talaga nagpursigido ka naman pagdating sa pero baka may mga pagdaanan ka kasi na problem when it comes to your money. Pwedeng sa iba sa inyo is business kayo, malaki man o maliit yan, pero sana ma-handle mo talaga siya ng maganda pagdating sa pera. Kasi iba sa inyo is mahihirapan daw kayo sa pera. Yun ang sabi dito. Magkakaroon ng pag-misalignment or pwedeng mas marami talaga yung lalabas pagdating sa yung kaperahan. Iba dito, financial problem to. No? Yung nakikita ko dito. Kumbaga, kung sa iba maaaring saktong-sakto lang, ganyan, or may mga pagdadaanan kayo na problema sa pera kasi medyo mahina yung pera na nakikita ko dito. Huwag ka na lang bili ng bili, di ba? Huwag ka na lang order ng order. Kumbaga, alisin mo at ikat yung mga dapat na ikat. Yun ang nakita ko. Kung ano man yung
no? Kailangan mo din mag-action. Huwag pa bigla-bigla kasi minsan biglang darating, biglang mawawala, gano'n. Ingat na lang. Balansehin mo talaga siya, no? Dito. Sa nakikita ko sa'yo dito. Kailangan din kasi dito is action mo eh. Kung paano mo siya actionan. Nasa iyo. Pero dito, mahina siya. Pwede rin na doon sa point na magkakaroon kayo ng mga disagreement pagdating sa pera. Mga away, mga hindi pagkakasundo. Ganyan. No, ingat na lang din. Arigato naman, God bless.